anak mo dahil hindi nila naramdaman ang presensya mo. Han, I'm so sorry. Natigilan ako sa sinabi ng asawa ko sa akin, Papa Dudut. Siguro nga'y gusto niya na talaga na-explore din ang kakayahan niya dahil hindi nga niya napakinabangan ang natapos niya sa kolehiyo. Kaya pinayagan ko si Joanna na mag-family planning na kami at tama na muna ang 6 na mga anak. Ang usapan namin na kapag naging 2 years old na ang bunso namin ay pwede na siyang magtrabaho. Nakita kong masaya ang asawa ko nang makapagtrabaho siya sa isang bangko at na-embrace niya ang pagiging career woman. Hindi naman niya napapabayaan ang mga anak namin dahil meron namang kaming mga yaya na mapagkakatiwalaan na nagbabantay sa mga anak namin. At parating nakatingin din ang nanay Rita sa mga apo niya. Kaya naman naging okay ang takbo ng buhay namin, Papa Dudut. Pero nang tumagal ay ako naman ang nakaramdam na parang may tinadala akong bahagi ng aking pagkatao na may gustong puntahan at i-explore sa buhay. Na hindi lang pera at mga material na bagay ang makakapawi ng uhaw na ito. May hinahanap po ako sa pagkatao ko na dati ko nang inalis sa isipan ko na bala ko nang pagtuunan ng pansin, Papa Dudut. Gusto kong limutin na yon pero parang nakakabit siya sa puso't isipan ko. At gusto kong buksan ang maliit na butas na yon upang makahinga. 6 na ang anak namin ni Joanna. Pareho kaming may trabaho, piloto ako sa isang international commercial flight at sa bangko naman nagtatrabaho si Joanna. Maayos naman ang mga anak namin at wala kaming problema. Maliban na lamang sa gumagambala sa isipan ko ng matagal ng panahon, Papa Dudut. Gusto ko ring ma-explore ang sarili ko. Nalibot ko na halos ang buong mundo. Pero hindi ko pa nalibot ang sarili ko. Hindi ko pa kilala ng gusto ang sarili ko. Tulad ng isang eroplano, gusto kong sakyan ang sarili ko. Gusto kong lumipad sa kung saan niya gustong pumunta para mas lalo ko itong makilala. Noong 36 years old ako ay pumasok ako sa isang bar sa Malate, Papa Dudut. Na ako lang mag-isa. Walang nakakakilala sa akin doon. Parang isang bansa ang Malate. May sariling kultura, malayang nakakagalaw ang mga tao na para bang mabilis na mga jet plane na nagliliparan sa himpapawid. Unti-unting nakapag-adjust ang sarili ko sa paligid at sitwasyon ng gabing yon. Hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko na katulad na rin nila ako. Naghahanap ng kaligayahan sa lalim ng gabi. Nakaramdam ako ng kakaiba sa aking kalamnan. Ito ay ang mundo na matagal ko nang iniiwasan. Ito ang lugar na alam kong magkakanlong sa aking pagkatao at magpapalaya sa akin sa pagkakakulong. Dito ko nahanap ang tunay na ako, Papa Dudut. Nakilala ko si Felix, isang college student sa umaga at bartender naman sa gabi. Matangkad siya, matipuno ang katawan at napakalakas ng kanyang sex appeal. Nang gabing yun ay nagkasundo kaming sumama siya sa akin sa bahay na binili ko sa bandang JP Rizal, Makati. At nangyari ang isang bagay na matagal ko nang gustong subukan. Bata pa ako, Papa Dudut, at attracted ako sa lalaki. Pero pinipigilan ko lang dahil ayokong ma-disappoint ang mga parents ko dahil parati kong naririnig sa kanila na hindi maganda ang maging isang bakla. Sinubukan kong ibaon yon sa pinakamalalim na parte ng aking pagkatao. Hindi ko pa naman maituturing ang sarili ko na bakla dahil wala naman akong mga senyales ng pagiging bakla mula nang subukan kong talikuran ang bahaging ito ng aking pagkatao.
Hilig ko lang ang tumingin sa mga lalaki, pero hindi ko naman binibigyan yon ng kakaibang ibig sabihin. Akala ko ay normal lang yon, nag-guy crush Papa Dudut. All this time, ay mali pala ako. Oh, nandito na tayo, Ernest. Nahihilo ako, Felix. Konti pa nga lang yung nainom mo eh. Lasing ka na agad. Alam mo naman na madali akong malasing eh. Hina mo talaga. Ako talaga ang mahina Sa alcohol lang ako mahina. Hindi talaga ako sanay. At So, ang ating sa'yo lang din ako. karne ng tupa. Magsashorba tayo Tingin mo lang, mamayang hapon kasi parang fasting ako. natutunaw na ako eh. Sanayin mo na ang sarili mo sa pag-inom. Para hindi na kita 250 kailangan kahit ang pa mahal, uwi. no? Eh, paano pag wala ako? 100 ay Ito na nga eh, sinasanay ko na. 3,000. Yakapin mo nga ako, mahal. Ayoko nga. Ayaw mo? Ang yaman talaga ng mahal ko. Hindi ba nakwento mo minsan na ayaw ng asawa mo na nasa bahay lang? Gusto niya nagtatrabaho rin siya? Gusto niya na may sarili siyang career? Oo. Matigas ang ulo eh. Yun ang gusto niya, kaya pinayagan ko na lang. Iba ka rin kasi. Hindi mo man lang pinagpahinga. Naka-anim na sunod-sunod na anak ka. Taig mo pa yung rabbit sa hilig mo Mukhang sa alcohol ka lang talaga mahina. Halikan mo ako, mahal. Please, mahal. Paligayahin mo ako. Buddy. Mahal, salamat sa pagpayag mo sa offer ko. Salamat din sa lahat, mahal. Ang ganda kasi ng offer mo. Ang hirap palampasin. Sige, mag-aaral na lang ako. Basta ipangako mo sa akin na ikaw sasagot sa lahat ng kakailanganin ko. At dito na ako titira. Oo naman. Dito ka titira. Bahay mo na rin to. Bahay natin to. At dapat naman talaga na ako ang gagastos para sa'yo. Mahal ko tong baby ko eh. Basta ako lang Huwag kang titikim ng iba. Bakit naman ako titikim ng iba? Malay natin. Ikaw talaga, mahal. Faithful ako sa'yo. Walang iba. Ikaw lang. Salamat. Balik ako dito sa weekend. Uwi lang ako sa family ko. Sige. Mag-iwan ako ng pera. Nga pala, mahal. Iilingin ko sa'yo na wala muna sanang makakaalam ng tungkol sa ating dalawa. Oo naman, mahal. Lalong-lalo na ang misis ko. Hindi niya dapat malaman to. Don't get me wrong, pero mahal ko ang family ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag malaman nila ang ginagawa ko at kung ano ang totoo kong pagkatao. Wala talagang idea ang misis mo tungkol sa pagiging bakla mo? Wala. Pero yung mga magulang mo, kapatid mo, Wala rin. Wala silang alam lahat. wow. Pwede pala yun, no? Hindi ka rin halatang bakla. Wala talagang kabakas-bakas. Gwapo mo nga oh. Kagalang-galang kang tingnan. Mukha ka talagang matikas. Halatang kaya mong maka-anim na anak. Compliment. Mainit na halik lang yan. Halika dito. Nag-iingat akong malaman ng mga kakilala ko ang tungkol sa pagiging bakla ko. Tinago ko ang lahat ng ito sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko at lalong-lalo na sa aking asawa at mga anak. Sapat na ang mga nakaw at patago naming sandaling dalawa ni Felix. Lingid sa kaalaman ko ay may naaamoy na palang kakaiba sa akin ang nanay kong si Rita. At may hinala ito na may ginagawa akong hindi kaaya-aya.
Hanggang sa isang araw ay pumunta siya sa bahay ko sa Makati kung saan ay pinapatuloy ko si Felix. Mabuti na lang at hindi nagpang-abot sina Felix at Nanay Rita. Pero marami siyang tanong kung bakit parang may ibang nakatira sa bahay. Napansin niya kasing may ibang gamit sa bahay bukod sa mga gamit ko. Ang sabi ko na lang sa kanya na pumupunta rin ang mga katrabaho o mga kaibigan ko sa airline sa bahay para magpalipas ng gabi paminsan-minsan. Ang sabi ng nanay ko ay kumuha na ako ng kasambahay para may mag-asikaso sa akin kapag nandun ako sa bahay ko sa Makati. Pero ang sabi ko naman ay kaya ko na ang sarili ko. At hindi ko kailangan ng kasambahay dahil paminsan-minsan lang naman ako tumutuloy doon. Ang dami kong sinabing alibay sa nanay ko para lamang mawala ang pagdududa niya. Pero meron sigurong kakaibang abilidad ang mga ina na makaradar kung sakaling may tinatago ang mga anak nila, Papa Dudut. Dumating na ang araw na kinakatakutan ko, Papa Dudut. Isang araw ay nakausap pala ng Nanay Rita si Felix nung minsan itong pumunta sa bahay sa Makati nang walang pasabi sa akin. Sinadya niyang bumisita ng biglaan. At dito na nga napagtagpi-tagpi ni nanay ang mga hinala niya sa kanyang isipan. Sa kung ano nga ba talaga ang katotohanan tungkol sa aking pagkatao. Nahulog ka. Pasting ako pero pagluluto ko si mama ng tanghalian. Kaano-ano mo yung Felix na yun? Ha? Kasama ko siya sa trabaho, Nay. Huwag Sambusa. kang magsinungaling sa akin. Kilala kita. May sambusa. Alam ko. Lutuin ko mamayang hapon. Paano hindi ko malalaman? Dito ka galing sa akin kaya alam ko kung anong tumatakbo dyan sa utak mo. Hindi nagkakamali ang mga kutob ko. Ernest, pinalaki kita sa abot ng makakaya ko. Namin ng tatay mo. Lahat ng mga pangangailangan mo binigay ko sa iyo. Sa inyo ng mga kapatid mo. Dahil gusto kong lumaki kayo na walang masabi sa akin at sa tatay ninyo. Alam kong tinatago mo lang ang lahat dyan sa puso mo. Tinatago mo sa sarili mo kung ano talaga ang gusto mo. Nararamdaman ko yun. Kaya pinipilit mong maging normal ang buhay mo. Ernest, anak, naiintindihan kita. Nay, hindi ko alam na ito pala talaga ako. Dito ko lang na-discover. Pinilit ko naman na labanan to eh. Pero dumating ang oras na kinailangan na nitong kumawala. Sa totoo lang, hindi ko alam ang magiging reaksyon ko nung malaman ko. Litong-lito ako. Ayoko sanang tanggapin at sinubukan kong huwag pansinin pero nilamon ako, Nay. Nilamon ako. Naiintindihan kita pero tigilan mo na ang pakikipagrelasyon mo sa lalaking yun. Pero, Nay, wala naman pong makakaalam. Anong walang makakaalam? Nalaman ko nga, di ba? Protect your family, anak. Paano kung malaman ni Joanna to? Anong mukha ang ihaharap mo sa kanya sa mga tao? Kinahihiyaan niyo ako? Ganon? Tanggap kita kung ano ka dahil mahal kita. Dahil anak kita. But come on, Ernest. May asawa ka na. Tapos gusto mong ipaalam sa mga tao na bakla ka? Ganon ba, anak? Don't be a disappointment to us, anak. Please. Kung gusto mo ng lalaki, huwag dito sa Pilipinas. Huwag ka dito magkalat. And also, always protect yourself. Naku, anak, please tell me na you practice safe sex. Mahirap na magka-HIV. Huwag mong sirain ang buhay mo. Hindi naman porket bakla magkaka-HIV na, Nay. Huwag kayong mag-alala. Safe naman po kami lagi ni Felix. Nay, si Felix ang nagpalabas ng totoong ako. Siya lang ang lalaki sa buhay ko. Mahal ko siya, Nay. Gumising ka nga. Tignan mo ang sarili mo sa salamin. Lalaking lalaki ka tapos mahal mo yung lalaking yon? O sige, sabihin na natin na mahal mo na nga. Wala na tayong magagawa. Nandito na tayo eh. Ang tanong, mahal ka ba niya? Ano? Sagutin mo ako. Oo. Naniniwala akong mahal niya ako. Tumigil ka, Ernest.
Hindi ka mahal ng lalaking yon. Pera. Pera mo lang ang mahal niya. Hindi ikaw. Hindi totoo yan, Nay. Anong hindi totoo? Sabihin mo sa akin, hindi mo ba siya binibigyan ng pera? Kung hindi mo siya binibigyan at